بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ito ay isa sa mga paalala o lecture na mga ayat sa Quran o ayat sa Quran na sa panahon na dumarating sa atin ngayon na mga kalamidad, na palaging balikan natin ang mga aral na ipinagkaloob sa atin o binigay na sa atin Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang aklat. Na sa Quran, napakaraming mga aral na mapupulot natin sa bawat panahon na may mga dumarating sa ating mga pagsubok o kalamidad. At halimbawa, yung pagbaha ng mga nakalipas na mga pangyayari, pagputok ng bulkan, karamdaman, sunog, karamdaman sa pamagitan ng corona, at ngayon mga patuloy na pag-ulan at nagiging sanhi ng pagbaha. So ang lahat ng yan ay dahil sa kasalanan na mga ginagawa ng mga tao. Ito ay kaparusahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at paalala doon sa mga taong may pananampalataya. Na nabanggit nga na Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, Dahar al-pasadu fil barri wal bahar bima kasabat aydin nas liyudikahum badal ladhi amalu la'allahum yarji'un. So sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, lumalabas o lumalantad o nag-aapir ang lahat ng mga uri ng pasad o yung mga kalamidad. Ang ibig sabihin dito ng salitang pasad ay kalamidad. Lumalabas, lumilitaw ang mga kalamidad fil barri wal bahar, sa kalupaan at karagatan. Bima kasabat ay sa gagawa ng tao, sa ginagawa ng kasalanan. Kaya ang mga pasad na yan, alam natin talaga ang dahilan kung bakit, lalo ang baha. Ang baha. Alam ng karamihan sa mga tao nung panahon ni Prophet Nuh alayhi salam na may dumating na hindi talaga ordinaryo o hindi ordinaryong pagbaha ang nangyari noong kanyang panahon. At sa pamamagitan ng napakalakas at napakataas na pagdating ng tubig na inilubog ang buong sandaigdigan at wala talagang itinira ng mga tao nung panahon sa kanilang lugar, ay alam ng mga tao sa buong mundo ang pangyayari na yan. Lalo lang ng mga Muslim sa Quran, nabanggit talaga sa atin ng Allah Tabaraka wa Ta'ala na may mga nakalipas na mga tao na sila ay pinarusahan sa pamagitan ng pagkalunod. Sila ay namatay lahat, pinatay lahat, nilunod sila sa pamagitan ng paglunod sa kanila. Kaya ang kwento ni Prophet Nuh alayhi salam sa Quran, ito ay isang napakalaking aral para sa atin. Mayroong isang sura talaga nabanggit ng Allah Tabaraka wa Ta'ala, Sura Nuh. Buong kumpletong sura na ito ay binubuo ng 28 na aya. Sa sura na yan, walang ibang nabanggit na naisingit o nabanggit na ibang pangyayari maliban kay Prophet Nuh alayhi salam at yung kanyang mga tao sa kanyang lugar. At kung babasahin natin, napakaiksik sura lamang, 28 na aya. Isang page lang mahigit, isang page lang at kalahati. Napakaiksik. Pero napakaraming aral na papupulot natin. Kung anong pangyayari ngayon na angkop sa lahat ng panahon at angkop sa mga dumarating sa ating kalamidad o kaparusahan, na ano ba ang dapat gawin ng mga Muslim? Ano ang dapat gawin ng mga tao? Ano ang dapat ipaalala ng tao sa kanyang kapwa-tao? Ano ba ang dawa na dapat unahin ng mga tao sa panahon ng pagdating ng mga kalamidad? Ano ba ang dawa na dapat unahin ng mga Muslim sa panahon ng kalamidad? So, bago ko puntahan yung Surah Nuh, may mga aya sa Quran na nabanggit si Prophet Nuh alayhi salam sa Surah Al-A'raf, sa Surah Hud, na halos pare-pareho ang pagbibigay sa atin Allah Subhanahu wa Ta'ala ng paalala kung bakit niya pinarusahan ang mga tao ng panahon na yon.
At alam natin ang Quran, sabi nga ng mga ulama, ito ay binubuo ng ito ay nahahatid sa tatlong pinakamalaking aral. Unang-una ang tungkol sa kabar, tungkol sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang impormasyon tungkol sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kung sino talaga ang dapat nating sambahin. Pangalawa, yung mga kwento ng pangyayari ng mga unang tao na hindi naniwala, hindi tumanggap sa kanilang mga sugo, kaya sila ay pinarusahan. Pangatlo, tungkol sa mga batas. At alam natin, ang pinakaunang-unang kulong o kaalaman o science ay ang kaalaman tungkol sa tauhid ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At dapat ito talaga ipaalam. Lahat ng mga propeta ay sinugo dahil sa tauhid. Yan ang unang-unang dahilan bakit ipinadala ang mga sugo. So sabi sa unang aya na babasahin, Suratul A'raf, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi u'budullaha ma lakum min ilahin ghairu." Sabi na Allah Subhanahu wa Ta'ala, katotohanan ipinadala namin suno sa kanyang mga tao. Faqala ya qaumi. So anong kanyang unang panawagan? Tauhid. O my people, o mga tao, u'budullah, sambahin ninyo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwag kayo sasamba sa mga nilikha. Huwag kayo sasamba sa katulad yung nilikha. Ma lakum min ilahin ghairu. Walang ibang Diyos maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ito ang pagkatapos ng unang tao na si Prophet Adam alayhisalam, 1,000 taon. Ang mga tao ay sumasamba lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nakagawa sila ng kasalanan. Sila ay katulad ng manikwento sa atin, pumatay ng tao, ang magkapatid. Kagawa sila ng pagsuway, iba pang mga kasalanan. Pero hindi sila involved sa shirk. Hindi sila sumasamba sa huwad na Diyos. Hindi nila nire-reject ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pero pagkalipas ng 1,000 taon, na ang mga ulama at ang mga banal na tao ay namatay, na nabanggit sa Surah An-Nur mismo yung pangalan ng mga tao, sila Wad, Suwa, Ya'uq, Nasra. Isinugo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala si Prophet Nuh alayhisalam para ibalik ang mga tao sa pagsamba lamang sa kanya. Sabi rito na, "Ma lakum min ilahin ghairu, inni akhafu alaykum adaban yawmin adim." Sabi niya, ako ay nangangamba, ako ay natatakot sa inyo na dumating sa inyo ang kaparusahan dito sa dunya, halimbawa, lalo na sa akhirah. Halimbawa, sa panahon ni Prophet Nuh alayhi salam, pinarusahan talaga sila ng pagkalunod. Pagkatapos may naghihintay sa kanilang kaparusahan na banggit sa surah na kaparusahan sa impyernong apoy. At ang unang makikita natin dito sa mga propeta, sabi nga niya rito ni Prophet Nuh alayhi salam, "Faqala ya qaumi u'budullah." Lagi niyang pinapaalala sa mga tao sa kanyang pananatili ng 1,000 taon, minus 50 o 950 years. Ito talaga ang kanyang aral na ipinagkaloob sa mga tao, ibinigay sa mga tao. "Qala ya qaumi u'budullah." Worship only Allah. Sambahin nyo ang Allah lamang. Huwag kayo sasamba sa iba. Pagkatapos sabi niya, wala kayong ibang Diyos maliban sa Kanya. Sabi niya, ibig sabihin, huwag kayong magbibigay ng shirk. Huwag kayong tatambal sa Kanya. Huwag kayong sasamba sa ibang sa huwad na Diyos o sa nilikha lamang na katulad niyo. Dahil walang ibang Diyos na tunay. Ma lakum min ilahin ghairu. Walang ibang tunay na Diyos maliban sa Allah Subhanahu, maliban sa Kanya. Inni akhafu, ako ay natatakot, ako ay nangangamba para sa inyo na kayo ay datnan ng kaparusahan sa dunya, sa barsak at saka sa akhirah. So yan ang trabaho ng mga ambiya at saka rusul o ng mga propeta na isinusugo, na ipaalala ang mga tao sa mga tao na sambahin lamang nila ang lumikha sa kanila at layuan nila ang pagsamba sa huwad na Diyos. At kapag ito ay hindi nila pinakinggan, sila ay makamit nila ang walang hanggang kaparusahan, adabun adim. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, napakalupit na kaparusahan. So kaya yan ang ng mga propeta, bashiran wa nadira, tagapagpaalala ng pagsamba lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tagapagpaalala sa paraiso, at pagbibigay ng babala, pagbabawal, pagbibigay ng warning sa mga tao na wag kayong sasamba sa huwad na Diyos. Dahil ang pinakamalaking kasalanan, diyan na magiging sanhi ng inyong kaparusahan.
Pangalawang aya, sabi na Allah subhanahu, walakad arsalna Nuhan, sa surah Hud naman, ila qaumihi inni lakum nadirun mubin. Sabi niya, Prophet Nuh, isinugo namin, ginamit naman yung arsalna, isinugo namin, isinugo na Allah subhanahu wa ta'ala, Nuhan, ang unang sugo, ila qaumi, sa kanyang mga tao, inni lakum nadirun mubin. Katotohanan, ako ay tunay na nagbibigay sa inyo ng maliwanag na babala o malinaw na babala. Na kapag kayo ay hindi sumamba at sumuway at gumawa ng kasalanan, kayo ay may darating sa inyong kaparusahan. Pagkatapos pagpatuloy, sabi na Allah, Allah ta'budu illallah. Ay, ito na naman yung tauhid. Huwag kayong sasamba, Allah ta'budu illallah. Huwag kayong sasamba ng maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din yung inulit yung salita niya, inni akapu alaikum adabun yawmin alim. At ako ay natatakot at nakakamba para sa inyo sa napakalupit na parusahan sa araw ng dumating ang araw ng paghuhukom. Dahil bukod sa kaparusahan sa barsak, napakalupit na kaparusahan sa impyerno, apo, yan ang pinakamalupit na kaparusahan. Dahil permanenteng kaparusahan. Yung pagkalunod nila, pag namatay sila, pero nandun na sa barsak, paparusahan na rin sila. Sa surah ano mismo, so dito sa pangalawang aya, nabanggit na naman na siya ay siya ay tagapagpaalala. At ano yung paalala na yon? Allah ta'budu illallah. Huwag kayo sasamba ng maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ako ay nangangamba at tatakot sa inyo na kayo ay darating sa inyong kapatid. Anong parusahan yun? Yung nilunod sila sa dunya, dito sa mundo, nilunod sila. Ang pagkalunod na yan, ang baha na yan, ay isang baha na alam ng buong mundo at yan ay mananating balita akbar hanggang yawm al-qiyamah. Pero ang mga tao hindi kumukuha ng aral. Kita natin ngayon, baha, lunod, ang mga tao nasa ibabaw ng bubong o lumikas sila sa yung mga iba nakakaligtas, lumikas sila sa mga lugar na mataas o ano. Sabi pa nga ng iba, ligtas na kami dito mataas. Ang kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag dumating kahit saan lugar tayo, kahit mataas na lugar, kahit saan tayo naroon. Pumunta ka sa bundok, puputok yung bulkan. Pumunta ka sa lugar na ligtas, sabi mo, darating sa iyo ang karamdaman o kaya sunog ang darating. So, ang Allah subhanahu wa ta'ala, kaya yung anak ni Prophet Nuh alayhi salam, nung siya ay tawagin ng kanyang ama, na halika na, sumakay ka na dito sa barko, sa arko. Sabi niya, dito ako sa bundok, akit ako sa bundok. Ano nangyari sa kanya? Lahat ng bundok, na pinakamataas sa bundok ay inabot ng tubig at lahat sila ay nalunod. Kasi wala talagang maliligtas sa oras na yan, maliban lamang doon sasakay sa barko. Ang ibig sabihin yung maniniwala. Yung maniniwala. Sumunod na aya sa surah An-Nuh mismo, surah An-Nuh, sabi na, inna arsalna Nuhan liqaumi ila qaumihi an andir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adaban alim. So, sinugo si Prophet Nuh alayhi salam upang bigyan ng babala ang kanyang mga tao. An ya'tihim adabun alim. Na kapag hindi sila maniwala, hindi nila sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi sila umiwas sa pagsamba sa mga huwad na Diyos, darating sa kanila ang malupit na kaparusahan. Ano yung inutos sa kanila ng propeta? 3, nabanggit dito sa surah na ito, magmula sa una, pangalawa hanggang pangatlo. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, qala ya qaumi inni lakum nadirun mubin. Sabi dito sa una, qala ya qaumi inni lakum nadirun mubin. Ako ay, o aking mga tao, sabi niya sa mga tao sa kanyang lugar, ako ay isang tagapagbigay sa inyo ng babala o paalala o warning. Nasambahin nyo lamang Allah subhanahu wa ta'ala, ito magkasasamba sa huwad na Diyos. Pagkatapos sabi, ano yung utos na yun? Ana ibudullah. Sambahin nyo lamang Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang unang-unang kautusan. Ito ang unang-unang dahilan para mailigtas tayo sa kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maaring mapasama tayo sa mga naparusahan dito sa pero pagdating sa barsak at saka lalo na sa impyernong apoy, kapag sumamba tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, sambahin natin ang lumikha sa atin, ang tunay na Diyos na lumikha sa atin, meron tayong pag-asa na makaligtas. Pero ang isang mamatay na sumasamba sa huwad na Diyos o sa katulad niya labang nilikha, wala siya talagang kaligtasan sa kabilang buhay. Permanente siya sa impyernong apoy. So sabi na Allah, ana ibudullah una, wattaquhu, katakutan nyo siya.
katakutan nyo ang kanyang kaparusahan. Waatiun, at sundin ninyo ako, sundin ninyo ang sugo. So tatlong bagay na banggit dito sa beginning ng sura An-Nur mismo, unang-una, na inutusan ang mga tao na sambahin lamang Allah subhanahu wa ta'ala para wag silang datan ng kaparusahan. At katakutan nila ang Allah subhanahu wa ta'ala na kapag hindi sila sumamba, katakutan nila na mayroong naghihintay sa kanilang kaparusahan o darating sa kanilang kaparusahan dito sa mundo, sa libingan, lalo na sa kabilang buhay. At kailangan talaga ang mga tao na narito sa mundo pansamantala, kailangan sumunod sila sa mga sugo. Walang kaligtasan. Ang nagdala ng katuruan ay ang mga sugo sa lahat ng panahon. Kaya kapag sumunod tayo sa mga tao na magliligaw sa atin, o sumunod tayo sa ating mga ninuno, o sa karamihan ng mga tao, katiyakan tayo ay mapaparusahan at kapahamakan sa atin para sa atin sa impyernong apoy. Aral sa atin kay Prophet Nuh alayhi salam. Sa 950 years na pagbibigay sa atin sa mga tao ng aral, ilan lamang ang naniwala. Nabanggit Khalil, kukunti lang. At karamihan sa mga tao, sila ay nangalunod at nangamatay at pinarusahan ng pagkalunod. At sila ay papasok sa impyernong apoy. Yan ang nabanggit sa huling ng sura An-Nur na sila ay mapupunta sa impyernong apoy. Kaya ano ang aral sa atin dito bilang isang Muslim, unang-una sa lahat? Kung tayo ay nai-involve sa anumang uri ng shirk o bid'ah, kailangan talagang layuan natin ang mga gawain na yan. Huwag tayong gagaya sa hindi mga Muslim. Iligtas natin ang ating sarili sa impyernong apoy. Una sa kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa dunya, at sa barsak, at saka sa impyernong apoy. Sa pamagitan ng siya lamang ating sasambahin, at lalayo tayo sa anumang uri ng shirk, at susunod tayo sa landas ng propeta. Huwag tayong kukuha ng ibang gabay maliban sa propeta. Sabi dito ni Prophet Noah, "Waatiun, and obey me, follow me." Hindi sinabi sumunod kayo sa mga yung kanilang mga sinusunod na mga ninuno nila o mga leader nila. Anong nangyari sa kanila? Sama-sama silang nalunod lahat. Pati yung kanyang anak na lalaki. Pero yung mga sumunod kay Prophet Noah alayhi salam, nakukunti lamang, sila ang nakaligtas at sila ay papasok sa paraiso sa kabilang buhay pagkatapos ng kiyama. So yan ang sa atin na napakahalaga. Ang unang-una, sambahin lamang natin Allah subhanahu wa ta'ala at katakutan natin ang kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at wag tayong bibitaw sa pagsunod sa ating sugo. Alam mo, sa mga Muslim ngayon, kailangan humawak talaga tayo sa sundan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang mga, alam mo, nabanggit ni Prophet Nuh alayhi salam dito sa nabanggit Allah subhanahu wa ta'ala sa sura na ito, na napakarami talaga na nung siya ay talagang dumating na hangganan, siya ay nanalangin o nagdua sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil bawat propeta, binigyan sila talaga ng isang dua na dinidinig na Allah subhanahu wa ta'ala. Binigyan sila at kanyang pinalalangin o nagdua siya na parusahan ng mga tao nung huli ng panahon ng kanyang buhay. Waqala Nuh, Rabbi la tadar alal ard minal kafirina dayyara. So wag mong pabayaan na may manatili pang mga disbeliever o mga kafir dito sa daig. Innaka antadarhum, kapag sila ay mag-iwan ka pa ng mga tao, yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kapara. Walang papalit sa kanila, wala silang isisilang. Ibig sabihin, walang magpapatuloy ang kanilang paglahi sa pamagitan ng pujar at saka kupor sa Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya inutusan siya na Allah subhanahu wa ta'ala na gumawa ng arko, at kapag dumating na ang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang sino mang mananampalataya ay sasakay sa arko na yan o sa barko na yan, at sila ay makakaligtas. So, ang arko na ito na nabanggit sa atin, na aral na iniwan sa atin, na nabanggit sa Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masasabi natin ang arko ni Prophet Noah alayhi salam ay dalawa ang kanyang kahulugan. Hissi wa manawi. Na ang arko na yan ay physical na arko ng panahon ni Prophet Noah alayhi salam ng kanyang panahon. Na kung sino man talaga ang gustong maligtas
sa pagkakalunod o sa kaparusahan ng panahon na yon, sasakay sila sa arko. At sila ay nakaligtas. Sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may tuturin natin ang arko na yan, manawi, na yan ay, ibig sabihin natin, ang tunay na Islam, ang tunay na akida, at ang tunay na pagsunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang tunay na akida, ang alalamang subhanahu wa ta'ala ang ating sambahin, at katakutan natin ang kanyang kaparusahan, at sundin natin ang mahigpit ang sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sabi doon kay Prophet Ibrahim alayhi salam nung siya ay magdua, sabi ni Prophet Ibrahim, Rabbi innahunna adlalna katiran minan nas. Dahil sa kanyang panahon, nakita niya ang mga tao talaga sumasamba sa huwad na Diyos. O siya ay nanalangin na pangalagaan ang kanyang angkan, na ilayo sa shirk, ilayo sa pagsamba sa mga ribulto sa huwad na Diyos. At sinabi niya, katotohanan ang mga sumasamba sa mga huwad na Diyos na yan, o sa mga ribulto, sa mga huwad, hindi lamang ribulto. Sila ay maraming naliligaw na mga tao. Napakaraming mga tao ang naliligaw. Kaya ito ay bakit ko diniscuss ang issue na ito. Ito ay common, normal na aral. Kaya lang, sa panahon na ito, lalo-lalo na tayo mga Muslim, ipaalala natin ang mga pangyayari na yan, na pinarusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, nilunod ng Allah subhanahu wa ta'ala mga tao. Anong dahilan? Dahil sa kanilang kasalanan. At ang unang-unang kasalanan na yan, ang pagsamba sa huwad na Diyos. Yan ang mga nabanggit ko mga aya na yan ang dahilan, unang-unang lang kasalanan. Na sila ay sumasamba sa huwad na Diyos, nilalapastangan nila ang kanilang creator, ang Allah subhanahu wa ta'ala. So yan ang unang, ang isang tao, halimbawa, siya ay sumumpa, tanggapin niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. At kinabukasan, malagutan siya ng hininga. Kahit di siya nakagawa ng isang sala, pero tanggap niya sa kanyang puso, sa kanyang iman, na siya ay naniniwala talaga sa Allah subhanahu wa ta'ala na walang dapat sambahin at layuan niya ang shirk, siya ay makakapasok sa paraiso. May mga sahaba na nangyari ang ganyan. Pero ang isang tao, kapag mamatay siya talaga na ang kanyang paniniwala, na siya ay naniniwala na may ibang Diyos na maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, yan ay hindi mapapatawad. Innahu may yusrik billah faqad harramallahu alayhi al-jannah. Katotohanan kung sino ang magbigay ng katambal, kumuha na isang delika, nagagawin niyang partner o katambal, bawal sa kanya. Faqad harramallahu alayhi al-jannah, bawal, haram sa kanya ang jannah. Inna Allaha la yaghfiru ay yusraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Katotohanan, hindi mapapatawad ng Allah tabarak wa ta'ala ang shirk o pagtatambal o pagsamba o pagkuha o pagbibigay sa kanya ng katambal. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Kaya itong mga Muslim, ito ang unang-unang aral na dapat natin iparating sa mga hindi mga Muslim. Ito ang unang-unang aral na nanatili ang sugo na yan, ang propeta na yan, ng 950 years. Hindi siya umalis. Kasi ang ibang kasalanan, pagpatay, pangangalon niya, pagkain, pag-inom ng mga pinagbabawal, mapapatawad. Pero ang pagsamba sa huwad, yan lamang ang nabanggit sa Quran na kasalanan na hindi mapapatawad. Kaya ang mga propeta, talagang yan ang lahat ng propeta na banggit sa Quran. Qala ya qaumi u'budullah ma lakum min ilahin ghairu. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Hindi ako nagsugo na mga sugo na mga nauna sa iyo maliban sa inireveal sa kanila na ituro niyo sa tao ako lamang ang sambahin at lumayo sa pagsamba sa huwad ng Diyos. So ang pagsamba sa huwad ng Diyos, yan ang unang-unang haram. Hindi yung mga lunya ka, hindi yan ang unang haram. Pumatay ka ng tao, hindi yan ang unang haram. Ang unang-unang haram, shirk, pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagsamba sa huwad ng Diyos. Sabi na Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, inna shirka la dulmun adim. Ang shirk, ang pinakamataas na uri, pinakamalaking uri ng kasalanan na dapat layuan ng tao. Pagkatapos sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, Kul ta'alaw atlu ma harrama rabbukum alaykum. Halina kayo, pakinggan niyo ako.
Pakinggan nyo ako. At babasahin ko sa inyo kung anong pinagbabawal sa inyo ng inyong Rabb. Allah tusriku bihi syai'a. Wag na wag kayo magbibigay ng katambal, wag kayong sasamba ng maliban sa Allah tabaraka wa ta'ala. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pananatili sa Makkah ng 13 years, alam natin ang kwento sa sira, sa mga hadith, sa kitab, sa sunnah, sa mga hadith, at paliwanag sa atin ng mga ulama ng akida. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam 13 years, hindi niya iniwan na ipaalala sa tao na ang kalalagang sambahin. La ilaha illallah tuplihu. Sabi niya, worship only Allah at kayo magiging tuplihu. You will be successful. Kayo magiging tagumpay. Tatagumpay kayo dito sa dunya. Magtatagumpay kayo sa barsak, sa libingan. Magtatagumpay kayo lalo na sa akhirat. So yan ang bigyan natin ng panahon. Yan ang malaking reward. Kapag tayo ay magdawa ng tungkol sa tauhid, yan ang malaking reward. Dahil yan ang pinakamamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang karapatan, yan ang hukuk ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maaring nilalait ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nilalait ang Islam, nilalait tayo mga Muslim. Pero ang laitin ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang hamakin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng sabihin natin, mayroong ibang Diyos na maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah ay ribulto, ang Allah ay may anak. Ang Allah ay ganito, ang Allah ay katulad ng tao. Ang lahat ng yan ay kalapastanganan at ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat ng mga propeta hindi nila pinahintulutan ang mga bagay, hindi nila tinatanggap sa tao. Sila ay nagpatuloy sa pagdadawa, sila ay nagpatuloy sa paglilinaw sa tao ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang Khalik. O ubudu rabbakum, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang Khalik at hindi siya katulad ng kanyang mga nilikha. Siya lamang ang dapat sambahin. Kaya dumating pa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi lamang siya nagsabar sa pagdadawa sa mahabang panahon at dumating talaga ng mga tao nung siya ay meron ng kakayahan. Siya ay nakipagdigma pa sa mga tao upang iparating sa tao ang mensahe na sambahin lamang Allah subhanahu wa ta'ala at alisin sila sa pagsamba sa huwad na Diyos. Dalhin sila sa pagsamba lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang mga baha na yan, ang lindol, ang pandemic, ang patuloy na pagbuhos ng ulan, ang sunog, anumang uri ng mga sakuna o kalamidad na nangyayari sa kalupaan at karagatan at sa lahat ng panig ng sandaigdigan. Yan ay babala o paalala sa atin Allah subhanahu wa ta'ala. Unang-una, ang shirk, ang kupur, ang pagsamba sa huwad na Diyos, yan ang unang-unang dapat nating pagtuunan ng pansin na iparating natin sa buong sanlibutan. Alam ba tayo mga Pilipino, tungkulin natin mga Pilipino na mga Muslim na iparating sa kapwa natin Pilipino na mga tao at yung mga American sa kanilang lingwahe, pananagutan nila. Tayo, ito ay ating tungkulin. Kaya sabi dito, wama arsalna nuhan ila qaumihi, sa tao sa kanyang lugar. Naiparating ba natin bilang isang Muslim? Alam ba tayo, gaano tayo karami mga Muslim sa Pilipinas? Lahat ba tayo, bawat isa ba sa atin, nabanggit natin ang tauhid ng Allah subhanahu wa ta'ala at pinagbawalan natin ang ating pinakamalapit na mga kamag-anak o ating katribo tungkol sa shirk? Lahat ng propeta, walang propeta na hindi nagturo ng tauhid at walang propeta na hindi nagbawal ng shirk. Dapat tayo ay follower ng mga propeta. Dapat tayo mga Muslim, follower tayo. Yan ang unang-unang mensahe na walakad ba'at na fi kulli ummatin rasula ana ibudullaha wajtanibut ta'agut. Isinugo ang lahat ng sugo. Anong dahilan? Ana ibudullah. Upang ipaalam sa tao ang pagsamba lamang. At layuan ang lahat ng huwad na Diyos. Lahat ng tagot, layuan. Pagkatapos sabi ng Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ang dahilan ng pagdating ninyo dito sa dunya, ang hikmah, إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Bakit kayo nilikha? Para lamang sumamba sa Allah. At ang pagsamba na tinutukoy natin dito, liyawahidun, tauhid. Tauhid. Kaya ang ating syahada, la ilaha illallah. Hindi sinabing illallah. Kailangan la ilaha, i-reject natin lahat ng huwad na Diyos. Napi, rejection, negation. I-reject, wag nating paniwalaan ang lahat ng huwad na Diyos. Ito ang iparating natin sa mga tao. Bilyong Muslim, 1.8 billion Muslim. Meron kayang 1 billion na Muslim na nakapagbigay ng paalala sa tao tungkol sa tauhid ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Kita natin, maging yung mga iba na pinagtanggol ang Propeta Muhammad nagdedemo sila. Pero ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang pinaglalaban na wag lapastanganin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng propeta. Ang kanilang pinaglalaban ay pangalagaan at ipaalam sa tao ng alalama ang sambahin at lumayo na pagsamba sa mahuwad na Diyos. So kaya ito ay paalala sa atin na kapag dumarating ang ganitong mga kaparusahan, mga kalamidad, magbalik tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi rin sa liyudikahum ba'dal ladhi amilu, upang malasap nila, dumarating sa mga kalamid, upang malasap nila yung kalang makagagawan, la'allahum yarji'un, upang sila ay magbalik. Upang sila ay magbalik loob. Ang pagbabalik loob natin, magbalik tayo sa kitab at saka sa sunnah. Kung tayo ay nagdadawa, unahin natin ang tauhid ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padala niya si Muad sa Yemen. Ya Muad, in tata'ati qawman min ahli al-kitab, fa'awwalu ma tad'uhum ilay, syahadatu an la ilaha illallah. Ang unang-unang mensahe o aral na dapat mo iparating sa tao ay ang tauhid ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yan ang natin mga Muslim ngayon. Help. Ganito kagayaan, help ganito, help ganito, help. Ang unang help na ibibigay natin o tulong na ibibigay natin sa ating kapwa, iparating natin sa kanila ang tauhid. Ang mensahe na ang alalabang subhanahu wa ta'ala ang sambahin at layuan nila ang anumang uri ng sinasamba nila ng mga huwad na Diyos. Ribulto man yan, santo man yan, propeta man yan, o jin man yan, o satanas man yan, ano man yung sinasamba nila, layuan nila yan dahil yan ang tunay na pinakamalaking tulong sa kanila. Bigay tayo ng pagkain, ng inumin, na anumang uri na yan ay pansamantala lamang. Pero kapag kamatayan nila na sila ay sumasamba sa huwad na Diyos, sila ay permanente sa impyernong apoy. So kung talaga gusto nating tumulong sa ating kababayan, sa ating kapwa-tao, unang-unang tulong na dapat natin iparating sa kanila ay ipaabot natin, ipaalam natin sa kanila na mali ang inyong pagsamba, na kayo sumasamba sa huwad na Diyos. Kayo ay sumasamba sa mga katulad nyo lamang nilikha na magtatapos din dito sa dunya, dito sa mundo. So yan ang aral na makukuha natin at patuloy na mga aral na mababasa natin sa Quran kapag dumarating ang mga kalamidad na sunod-sunod na ang Pope nila ginawang halal ang haram, ginawang pinapahintulot ng pinagbabawal Allah subhanahu wa ta'ala na homosexual. Isa yan sa mga pagdating ng kalamidad. Prostitution. Isa yan sa pagdating ng mga karamdaman. At iba pang mga pinagbabawal ng Allah subhanahu, lalong-lalo na ang shirk o pagsamba o pagtatambal sa pagsamba sa Kanya. So ito lamang aking paalala, unang-una sa aking sarili, sa aking mga kamag-anak at mahal sa buhay. Kapag dumating sa atin ang mga ganitong kalamidad, magbalik tayo sa Allah subhanahu. Tiyakin natin na walang dumi ang ating tauhid. At tiyakin natin na wala tayong major at saka minor shirk. At humawak tayo ng mabuti sa sundan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang wag tayong mapahamak. Ganito na lamang, wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Like and subscribe if you want to see more video.